Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa pamantaan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Pagbungad na awit, halftime o prayer. Ang siyang sundin, putik ako na uhugisin. Ayon sa ibig mo ay gawin, handa akong iyong baguhin. Kalooban mo nawa'y gawin, ako ngayon ay iyong subukin. Ako'y hugasan, paputiin, nakatulong ikalintin. Kalooban mo akong sundin, ako'y tulungan ang dalangin. Kapangyarihan ay iyuin, hipuin mo at pagalingin. Sundin mo ang iyong kalooban, ako'y sakupin ng lubusan, hanggang si Kristo ay mamasdan, langit sa akin lumataan. Amen. Kayo pong lahat ng manalangin. Ama, pinupuri ka namin at sinasamba, dakila ang iyong pangalan, Panginoon. Narito po sa iyong harapan ang aming kapatid na si Nanay Yoli na kanya pong inialay ang kanyang buhay sa iyo upang magsilbi at maging iyong manggagawa, Panginoon, sa iyong ubasan. Narito din po ang inyong mga anak na nakikiramay sa pamilya ni Nanay Yoli. Kayo po ang magpala sa amin ng comfort. Kayo po ang magpala sa amin ng kagaangan ng loob, Panginoon. Alam namin na hindi madaling tanggapin na kami po ay nawalan ng kasama, nawalan kami ng kapatid. Ngunit alam namin, Panginoon, na dahil kayo po ang kasama niya, kami po ay masaya na. Tinataas po namin ang aming pastor, si Pastor Ryan po, na magsasalita sa iyong harapan. Puspusin mo po siya ng iyong kabanalan, Panginoon. Gamitin mo po ang kanyang mga labi, Panginoon, upang ipabalita ang iyong mabuting balita sa amin ngayong gabi nito. At itinataas po namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng aklat ng mga awit, Kabanata 116, talatang 15, tunay ngang itong si Yahweh, malasakit ay malaki. Kaya kung ang isang taong tapat, kamatayan ay masabat. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Tunay nga mga kapatid at mga magulang, tayo po ngayon ay nasa ika-5 gabi, na kung saan ay atin pong pinaparangalan ang naging buhay, pananampalataya at paglilingkod ni Nanay Yolanda.
So sa mga hindi pa po nakakakilala kay Nanay Yoli, bagamat siya ay hindi talaga natin nakasama dito sa church, pero siya po ay naglingkod, no, sa iglesia doon sa Bicol, no, yung St. Luke United Methodist Church bilang isang lay leader, no. So ibig sabihin, alam naman natin ang buhay ng isang lay leader. Yeah? Kapag sinabing lay leader ng iglesia, nangangaral, nangunguna sa pagsamba din sa ating Panginoon kapag wala ang pastor. No? Kumbaga sila yung humahalili, no? Nagiging katuwang ng mga manggagawa sa loob at labas ng iglesia. Kaya napakalaki po ng part ng lay leader. No? So yun ang buhay ni Nanay Yoli. No, at nung lumipat sa Bicol po iyon, at nung lumipat sila dito sa Bulacan, pinagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod. At yung paglilingkod na yon ay isinalin niya sa kanyang mga anak, isinalin niya sa kanyang mga apo, no? Hanggang sa ito ay maisapamuhay nila at manatili sa kanila ang pananampalataya na ibinahagi sa kanila ni Nanay Yoli. Bagamat walang lupa, no? Walang lupang na ipamana, no? Walang kayamanan na ipamana. Pero mas higit pa doon ang iniwan, yung pananampalataya sa Diyos. Diba? Iyon yung importante sa panahon natin ngayon, na dapat tayo ay mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. So mga kapatid, ayon po sa survey, no, mayroon na daw ngayong halos kumulang 7 billion population ang mundo. Napakarami, no? At ito ay patuloy pang dumadami. Kaya mayroong kamatayan. No? Kasi kung walang kamatayan, magsisiksika na ang mga tao sa mundo. Baka magkapalit-palit na tayo ng mukha. Di ba? Kasi dikit-dikit na tayo. No? Kaya nakadesenyo sa tao ang kamatayan. No? Para hindi pasakitan ang maiiwan, kundi para bumalik sa kanyang tunay na kalagayan. Amen. Sa kanyang tunay na tahanan, ang kaharian ng Diyos. Diba? Kaya nga ang Diyos ay interesado po sa bilang ng buhok ng bawat tao. Sa inyo, nahihirapan bang bilang ng buhok ang Diyos? Sa akin, hindi na. Diba? Hindi na pahirapan ng Diyos. So mga kapatid, kidding aside, kung titignan natin, interesado ang Diyos sa bilang ng buhok ng mga tao, pero mas interesado ang Diyos sa buhay ng tao. Amen. Bakit? Kasi yung buhay na meron tayo ay mula sa Diyos. Ang Diyos ang nagkaloob nito. At ang Diyos lang din ang siyang patuloy na kumuha sa atin ito. Katulad kay Nanay Yoli. Binigyan siya ng buhay, ngayon binawin na ng Diyos ang kanyang buhay. Tunay nga na ang hininga ng bawat tao ay buhay na hininga na galing sa Diyos. So nung ginawa ng Diyos ang tao mula sa putik, hiningahan niya ito upang magkaroon ng buhay. Kaya nga, habang nabubuhay tayo, dala-dala po natin ang dala-dala natin ang hininga ng Diyos. Katulad po ng sinabi ko kagabi sa aking mensahe, no? Ang tao ay nagmula sa alabok at babalik din sa alabok. Dito po nakuha yung konsepto ng Ash Wednesday. Diba? Last March 5, sinelebrate ng buong Kakristyanuhan ang Ash Wednesday. Bakit? Upang ipaalala sa tao na ang tao ay mula sa abo at babalik din sa abo.
dito ginamit putik. No? Ibig sabihin tayo hinulma ng Diyos. Hinubog ng Diyos. Ginawa ng Diyos. At binigyan ng buhay ng Diyos. Amen. Meron pong kwentong pambata, ang sabi daw, nung ginagawa daw ng Diyos ang tao, merong naging tatlong proseso. No? Nung unang nilikha daw ng Diyos ang tao, hinamon niya kagad. Kaya, ang nangyari, nahilaw. Di ba? Ano ang kinalabasan? Puti. No? Namuti yung tao. Ito siguro yung mga Amerikano. Puti. Tapos, nung pangalawang pagsalang daw ng Diyos sa tao, naiwan naman niya. Ang kinalabasan naman ay nasunog. O ano yung mga sunog na tao? Ito yung mga nasa Africa. mga negrito. No? Pero yung pangatlo, binantayan na ng Diyos. Hindi na siya tostado, hindi na rin siya hilaw. Ayos na ang pagkakaluto. At ano to? Ito yung mga kayumanggi. Ang kayo yun, ng mga Pilipino. Pero yun po ay kwentong barbero lamang po. Hindi po yung totoong nangyari. Pero ang katotohanan lamang po, gawa tayo sa putik at hilingahan tayo ng Diyos. Kaya meron tayong buhay ngayon. Kung paano po natin naranasan ang buhay na mula sa Diyos, naranasan lalong higit iyon ni Nanay Yoli. 82 years niyang naranasan ang buhay na pahiram sa Kanya ng Diyos. Not bad. Diba? Hindi na nakakapanghinayang. Diba? Kasi naipaglingkod niya ng maayos ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Kaya nga ang paalala sa atin, patuloy nating pahalagahan yung buhay na meron tayo. Sapagkat ang buhay natin ay galing sa Diyos. Amen. So mga kapatid, kung babalikan po natin yung ating binasang talata, ito ay paalala sa ating ng Diyos mula sa kanyang salita. Ang sabi niya, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. So even saints will experience death. Ibig sabihin, yung saint, ito yung mga mananampalataya. Ayun. Mga nakakakilala sa Diyos, mga sumasamba sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, ay nakaka-experience din po ng kamatayan. Sapagkat walang tao na nilikha ang Diyos na hindi mararanasan ang kamatayan. No? O tingnan natin ang buhay ni Nanay Yoli, di ba? Ang buhay ni Nanay Yoli, naglingkod, ginawa ang lahat. Di ba? Pero, dumating pa rin sa punto na siya ay namatay. So, yun yung sinasabi dito, even saints will experience death. At lahat tayo, kahit gaano pa tayo kalalim sa pananampalataya, kahit gaano pa katindi, kagrabe ang ating paglilingkod sa Diyos, hindi tayo exempted na harapin si kamatayan. Lahat tayo mararanasan humiga sa puting kabaong na ito. Dati nga, puti-puti lang ang kabaong no? Ngayon, meron ng kulay. At meron na rin transparent. Nakakita na po ba kayo? May ilaw pa. Diba? Ibig sabihin, nagiging na rin ang kabaong Diba? Parang hindi katakutan ng tao. Dati pagka nakakita ka niyan, lalong higit pagka mag-uundas. Diba? Usong-uso yun No, may mga gabi ng lagim. Diba? So mga lumulutang na kabaong. Nakakatakot. So ipinapakita nun na dapat ang tao ay matakot sa kamatayan, which is wrong. Dapat hindi natin katakutan ang kamatayan. Sapagkat ang kamatayan nga ay nakadesign
Diyos sa buhay ng tao. Kung paano dinisenyo ng Diyos na mabuhay tayo, iyon din ay dinisenyo ng Diyos para sa atin na tayo ay mamamatay. Hindi pwedeng hindi. No? And being a saint means when a person is able to have the best in life. So maaaring hindi yumaman si Nanay Yoli. Maaaring hindi siya sumikat. Maaaring hindi siya naging tanyag. Pero nasa kanya ang pinakamabuti. Ano yung pinakamabuti? Nasa kanya ang hininga ng Diyos. Diba? Aanin natin ang yaman. Aanin natin ang katanyagan kung wala naman tayong Diyos sa buhay natin. Amen. Diba? Useless ang buhay. Tinitingala ka, diba? Kinikilala ka ng lipunan, pero wala ka ng Diyos. Wala kang pakikipagkapwa-tao. So useless ang mabuhay sa mundong ito. Amen. Alam niyo po mga kapatid, higit sa anumang maibibigay ng mundo, ay kayang ibigay ng Diyos. Ano ba ang kayang ibigay ng mundo? Katanyagan, di ba? Kayamanan, di ba? Pero lalong higit iyon ay kayang ibigay ng Diyos sa atin. Basta't patuloy lamang tayong magtiwala, manampalataya, at maglingkod ng buong katapatan sa Diyos na nagkaloob ng buhay sa atin. So be a saint. Take Jesus as our Savior. So tandaan po natin mga kapatid, mayroon tayong kaluluwa na dapat na maligtas. Opo, mabubulok ang katawan ni Nanay Yoli. Pero yung kanyang espiritu ay uuwi doon sa inihanda ng Diyos para sa kanya. Seek for your God and receive your salvation from Jesus who died on the cross. Amen. Kung titignan natin, grabe yung dumanap na dugo sa ating Panginoong Jesus para lamang maranasan ng bawat isa ang kaligtasan. At isa, si Nanay Yoli sa nakakuha ng benepisyo na iyon. Amen. Praise God. Nung siya ay malakas pa, hindi niya ipinagkait ang kanyang buhay sa paglilingkod. Diba? Sabi ko nga kanina, yung maging isang lay leader ay napakahirap na ministry sa loob ng church. Diba? Kasi, para kang pastor mo kapag ikaw ay lay leader. Dahil ikaw ang, kumbaga ikaw ang umaako ng trabaho ng pastor kapag wala ang pastor. At iyon ang trabaho ni Nanay Yoli that time. So mga kapatid, to be saints, we must offer ourselves as a living sacrifice. Para mapabilang po tayo sa mga pinipilit ng Diyos, kailangan po tayong mabuhay at kung kinakailangan ay mamatay din tayo para po sa Diyos. Amen. Praise God. Ikalawa, even those saints will experience death, the saints will also be resurrected to eternal life. Ito na yung ngayon ang pinagkaiba ng taong pinabanal at ang taong walang Diyos. Di ba? Kapag ang tao ay namatay ng mayroong pananampalataya, pananalig at pagtitiwala sa Diyos at tinanggap niya ang Panginoon as personal Savior, alam natin ang kanyang patutunguhan. Di ba? At si Nanay Yoli, namatay na mayroong pananampalataya, namatay na mayroong paglilingkod, namatay na mayroong Jesus sa kanyang buhay. Kaya ngayon, alam na natin kung saan siya patungo. Amen.
Tinawag na siya ng Diyos eh. Praise God. Well done, good and faithful servant. Di ba? Ang sabi siguro ng Diyos sa kanya, Yoli, tara na dito sa bahay mo, wala na nakatira. Fully finished na yung bahay mo dito, yung kwarto mo dito. Sayang naman at walang nakikinabang. Kaya pinauwi na siya ng Lord doon. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang paghihirap. Pawang kaligayahan at kagalakan ang mararanasan sa piling ng Diyos. At ito yung sinasabi ng ating talata. No, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kung kaya, huwag natin isipin na hindi alam ng Diyos ang kamatayan ng isang tao. Alam ng Diyos kung kailan tayo mamamatay. Diba? Alam din ng Diyos kung kailan tayo mabubuhay. Kaya nga sa mundong ito, ang hindi kayang iwasan ng tao ay yung mabuhay. Diba? Kaya bang iwasan ng isang nanay o kaya bang pigilan ng isang nanay na iluwal ang kanyang anak sa sinapupunan? Hindi. Itinakda yun ng Diyos eh. Kahit sinasabi ng doktor, ito yung due date mo. Diba? Pero hindi rin eh. Diba? Nasa pasya pa rin ng Diyos kung kailan lalabas ang bata sa sinapupunan. At ang hindi rin natin kayang iwasan sa mundong ito ay ang kamatayan. Kung papaano mayroong buhay, mayroon din kamatayan. At lahat tayo, kahit pananampalataya, ay mararanasan ang mamatay. At uuwi tayo sa ating tunay na tahanan. So mga kapatid, mga estranghero lamang po tayo sa lugaring ito. Hindi po ito ang ating permanenteng tirahan. Kahit sabihin natin, pastor, may hawak naman akong titulo ng lupa namin eh. Nakapangalan na sa akin yung titulo. Nakapagpagawa na nga ako ng magandang bahay doon sa aking lupa eh. Opo. Pero ang lahat ng iyon ay mawawalang kabuluhan kapag tayo namatay na. Meron bang daladalang titulo si Nanay Yoli? Meron bang daladalang lupa si Nanay Yoli? Meron ba siyang mga kagamitan na naipundang na dinala niya ngayon? Wala. Diba? Ang lahat ng iyon ay matitiwan. At uuwi tayo sa ating tunay na tahanan na inihanda ng Diyos sa atin. Pero hindi naman sinasabi ng Diyos na huwag na tayong magpagawa ng tahanan dito. Ang nais lang ipaunawa sa atin ng Diyos, habang pinapaganda po natin ang ating mga tirahan sa mundong ito, isabay naman natin pagandahin yung uuwian natin sa kalangitan. Maghamamaya, sobrang ganda, sobrang laki, sobrang kamangha-mangha ang ating tirahan sa mundong ito. Pero, wala pala tayong lugar sa langit. Diba? Kaya, habang nagpapaganda tayo ng tahanan natin sa lupa, pagandahin din natin yung bahay natin sa langit. Ano ang kailangan natin gawin? Maging isang mabuting tao. Maglingkod ng may katapatan sa Diyos. At patuloy nating hingin na ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyari sa bawat isa. So mga kapatid at mga magulang sa gabing ito na ating pagbubulay-bulay, patuloy na ipinapakita sa atin na ang Diyos ang may hawak ng buhay ng bawat isa sa atin. At sa ating paglilingkod, patuloy niya tayong i-welcome doon sa kanyang kaharian. At tandaan natin na kahit tayo po ay mga mananampalataya, no? Kahit na tayo ay patuloy na naglilingkod sa Diyos, hindi po tayo exempted sa kamatayan. Dahil lahat ng tao mararanasan ang mamatay. Ngayon, si Nanay Yoli ang nakahiga sa puting kabaong na ito,
Hindi natin alam, baka sa susunod, tayo naman. Walang nakakaalam ng kamatayan ng tao. Tanging ang Diyos lamang. Hindi natin alam kung kailan tayo mahihiga sa ganyang higaan. Ang kailangan lamang po natin gawin habang nabubuhay tayo, maging handa tayo, patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Atin pong awitin ng Saved by Grace, ang ating pong pawakas na kami. Tayo po'y manalangin. Tunay nga aming Diyos na dakila't tapat, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay na kaloob mo po sa bawat isa sa amin. Lalong higit sa buhay ng aming kapatid na ngayon po ay aming pinaparangalan ng aming kapatid na Yolanda. Salamat dakilang Diyos sa pagpapahiram po ng kanyang buhay. Tunay nga na naranasan niyang mabuhay sa mundong ito. Naranasan po niya na magkaroon ng pamilya, ng asawa, mga anak, mga apo't mga manugang.
Tunay nga, O Diyos, ang lahat ng pinagkaloob mo sa Kanya ay Kanyang iningatan, inalagaan, at patuloy na pinagbuti ang Kanyang paglilingkod sa iyo. Lord, sa mga sandaling ito, wala na sa aming piling ang aming kapatid, ngunit naniniwala kami na siya ay nasa iyo ng piling. Kagalakan, kasiyahan ang nararanasan. Kaya dalangin po namin, O Diyos, sa mga naiwan ni Nanay Yoli, Ikaw po nawa ang patuloy na magbigay po sa kanila ng kaaliwan. Maranasan po nila ang kapanatagan, ang kapayapaan, at lalong higit ang pag-asa ng buhay na nagmumula sa iyo. Kaya kami dakila at makapangyarihan Diyos, purihin ka, pasalamatan ka, dakilain ka sa buhay, pananampalataya at paglilingkod ng aming Nanay Yoli. Ito po, O Diyos, ang aming pagsama sa iyo na mayroong pagtitiwala sa makapangyarihang pangalan ng aming dakila at kapangligtas na si Jesus. Amen. Amen. Ay kung lahat ay tumayo, pagilid po natin ang doxologia. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. purihin sa kalangitan, ang maanak imang ngalan. Amen. At ngayon, mga kapatid at mga magulang, ating tanggapin ang kaaliwan na nagmumula sa ating Diyos. Gayon din ang biyaya at pagpapala at buhay na kaloob niya sa bawat isa sa atin. Pamuhin din ang bawat isa sa atin ang kaligtasan, dulot ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pagkasipagpisa ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen. Magandang gabi po, makakaupo po tayo. Bukas po ang huling araw ni Nanay Yoli at alauna po ang service dito. At 12, alas 12 po, dahil alauna, ilalakad na. So, iyon. So, naway magsama-sama ulit tayo bukas. Alas 12 po ng tanghali.